summa sa Diyos, ug ang panigiusa sa Espiritu Santo, manahan kaninyo. Manausab kanimo. Ang Hesus, ang mahal kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, magpaubos kita o mag-inusol sa atong mga sala. Nagakumpisa Sa Diyos nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kaya nakalamat sa kagdakulyamon, sa namuna sa pulong o sa buhay, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, buusan ang amuyo ako kang Santa Maria na kalulay-ulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kami kita sa Diyos na makagagawang sa tanan o masayun sa atong mga sala. Dahil kita niya, nandun sa kinabuling dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Maghampo kita. O Diyos na makagagawang, itugod nga itumuna mo ang among mga una-una sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuan, dili lamang sa pulong, kundi usab sa buhat. Kini ang ipangayo pinag sa mga Ginoong Kristo, imong anak na buhi o hari, umalkayon sa Espiritu Santo, Diyos ng sa hangtod sa kahantuluran. Amen. Pagbasa ang ikan sa sulat ni Santiago, unsa ba hinungdan sa inyong panag-away o panagpikil, dili ba ang inyong mga lawas mong kaibo nga nagkasumpaki sa sunod ninyo? Buod ka mo panag-iyas, mga butang, apan kay wala man ka mo makaangkong ini, buod ka mo patay, may gikaigan ka mo, apan wala ninyo kini makakot, busa nagkabingkil ka mo kung nag-away. Wala ka mo makabatong sa inyong itinguha, kay wala man ka mo mangayo niini sa Diyos. Kung sa ilang nangayo ka mo, wala ka mo hatagi, kay nautan man ang inyong tuyo. Nangayo ka mo alang sa pagkagaw sa inyong mga lawas mong kaibo, mga manuipon. Wala ba ka umasayod na ang panagkikigala sa kalibutan, mao'y pakikaway sa Diyos? Kay kantong buod makikigala sa kalibutan, makikaway sa Diyos. Ayaw ninyo una-una na walay hinungdan ang iingon sa kasulatan. Ang Espiritu ng ibutan sa Diyos, hindi ka nato, abubuhan kaayo. Apan ang grasya na gihatag sa Diyos, mas gamanan pa sumala sa ingon sa kasulatan. Kontra sa Diyos ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Busa, pag masinugdanon ka mo sa Diyos, sukli ninyo ang yawa, o mudagan siya. Doon ka mo sa Diyos, umudool siya kaninyo. Pangunaw ka mo mga makasasana, hinuoy ang inyong kasing-kasing mga tigpakarong ingon. Pagsubok ka mo, paghila, o pagbako, ilisi ang inyong katawa sa hila, o ang madyaga sa pasubo, magpaulos ka mo sa tubangan sa Ginoo, o bayawon ka mo niya. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo, o ligunon ka mo niya. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo,
o iunon ka mo niya. O miingon ako, kung may mga pako lamang ako sama sa sarampati, mulupad o ta ako, o mapahulay, mukagyo ako sa layo, mupuyo ako dito sa kamingaman. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo, o lingunon ka mo niya. Magdali ako sa pagpangita o sa ligdanan, gikan sa makusog na hangin o sa unos. Lumsi sila o Ginoo, pagbukaga ang ilang mga tambag. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo, o lingunon ka mo. Diha sa silya nakita ko ang kaguot o panag-away, adlaw o gabi. Nagasuri-suri sila ibabaw sa mga pared. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo, o lingunon ka mo niya. Itugyan ang inyong kabalaka ngadto sa Ginoo, o lingunon ka mo niya. Dili gayon siya motugot nga ang matao ng mga tao masamo. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto sa Ginoo, o lingunon ka mo niya. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumanad ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya, mibiya sila niyang tungdapitan o may padayong paglakaw latas sa Galilea. Dili buod sa Jesus na may mahilo kung hangin siya. Kaya ipahimangnuan ng niya ang iyang mga tinunan nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao o patyon nila siya o mabanaw tapos sa tulog ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang gingon kanila. Apan nahadlok silang mangutangan kanila. Nahiyapin sila sa Capernaum o sa nakasunod na sila sa balay. Ipangutana ni Jesus ang iyang mga tinunan. Unsa may inyong ilalisan dito sa dagat. Apan wala silang tubag, kay naglalos man sila kung kinsay labing ako kanila. Unya, milingkod si Jesus o iyang ipaduol sila o giingan. Bisan kinsa ang buod nga mahimo nga labing ako, kinahanglan nga magpaubos siya o mag-alagan sa tanan. Unya, gibuhan niya ang usa ka bata o iyang ipatindog sa iyang katumanan. O iyang ipuhos ang bata o miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat mo sa kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundi kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May buntang kanang sa ato ang itawag history lesson. Ito
eskwela pa kita, nakadungog kita mga ngalan sa mga tao ng mga labing ako, no? Sa world history, no? World history. Ana si Alexander the Great, no? Alexander the Great, gikan sa Macedonia or Greece. Anasa si Julius Caesar sa Roma. Anasa si Peter the Great o kila sa Russia. Sa panigtahari sa Russia. Peter the Great. O anasa si Napoleon the Great. Si Napoleon of France. So, sa ato ang mga world history, itong mga tao na dako kayong nabuhat, mga general, mga hari, mga emperador, no? Itigaan po title na the Great. No? So, sa nga mga kong ipangsulti kanina, ipang-mention, si Alexander the Great, Julius Caesar the Great, Napoleon the Great, even Peter of Russia the Great. No? O ang nahirapod, no? Sa mata sa tao, sa mata sa mga tao, kini mga tawanan, grabe kayo, no? Mga general, mga hari, mga emperador, dako kayo ng buhat, isip ko sa mga leader sa ilang nasod. Pero kung magdawa, marag lahi ng diyan measurement sa greatness sa mata sa Diyos, labi ng Diyos sa mata ni Jesus, kung saan iyang basihan, kung sa iyang measurement, para may ang labing dako. Normal review sa mga apostoles, mga tao na kapit sila, no? Nga mura maguna-una, kinsay mupuli ni Jesus, kinsay labing dako, si Jesus sige nagsulting na mamatay na siya. Katulog na ito, mabanhaw, no? Actions sa mga tao, sa mga kaparihan, sa Jerusalem. May sila ginahin, sige naglaris, kinsay musunod, kinsay mas labing dako. Very human, very human. No? So, ang mga inahan na ngayon sa Dopa Apostoles, si James and John, ihangyo yun ang Jesus, ng iyang doa anak, ang usang lingkod din sa wala, ang usa dito sa tuo, o nang gitawag the seat of power, no? The seat of power. One sitting the right, one sitting at the left of Jesus in His kingdom. So, isip mga tao rasa, sila tawanong kahuyan, mga bisyon. So, mga bisyon, kinsa gayon ang labing dako kanila. So, kinsa rin ipakita ni Jesus, usa ka bata. Usa ka bata. Nanunay na labing dako ng usa ka bata. No, in the time of Jesus, ang mga bata o ang mga babae, no, wala na sila legal rights, wala sila legal identity. Ang mga laki ra, ang mga amahan, no, so mga bata, isang lalaki na bata, babae, even ang ilang inahan, no, ang mga kababaihan, wala na sila legal identity sa time ni Jesus. So wala na sila labing ubos sa dili labing dako, o labing ubos sa tanan. Pero maong ipakita ni Jesus nga ehemplo o measurement tingod siguro ang usa ka bata, so may kinaiya sa usa ka bata. Ang usa ka bata mutuman diyon sa iyang amahan. Ang usa ka bata musunod diyon sa iyang amahan. Ang usa ka bata musali diyon sa iyang amahan o sa iyang ginikanan, no? Inahan, matinumanon, masinudanon, no? O tungod ini makaingon ka nga the child has total dependence on the father or the mother or the parents. No? Total dependence on him, total submission to the will of the Father. Pero siguro natin pasapot ni Jesus na yung labing dako ang bata. Kung kita mahimong childlike ang atong attitude towards the Father, childlike, mahimong ang childlike, childish, like childish,
Sa child hindi mo na nag-spoil. Spoil tayo. Pero childlike ang atong attitude towards our relationship with God the Father. So, how many of us na anahin inanang kinaiya, inanang batasan? So, how many pasabot na Jesus? Kung kitang ka lang, isang dagpo na ka, mature na ka, adults na ka. Pero kung anak tayo inanang kabatasan o kinaiya, we are totally dependent on God, totally submissive to God, totally faithful to God the Father. Then you are the greatest in the eyes of God. Ano man, kapaunan lang sunod sa iyang pagbuod. Kung sa iyang pagbuod, nakita o alagad sa atong sa katao, nga pagigong maon, nga atong mga kaaway, o kita mo alagad sa labing ubos sa tanan, that we will learn how to serve the least, the last, and the lost. Mo alagad, mo magpaubos sa tubangan samahan, magpaubos sa tubangan sa Diyos, pero maging maalagaran sa tubangan sa tao. Mauni ang ipasabot ni Jesus na ang mga bata. Pero na siya warning, dawatan ninyong mga bata. Kinsan ko dawat sa bata sa akong nalan, dawat sa kanako o kaniya na nagpadala kanako. Pero mga isuon, tanawa na ron. Kung saan may relationship nato sa itong mga kabataan sa mga niyato sa tutukan. Kumusta naman ang mga bata sa itong komunidad, ang mga bata sa itong nasod, what will happen to them, the next generation? Are they properly given the religious instruction, religious catechism, religious formation na muangay ngayon sa atong tinuuhan isip Kristiyano o Katoliko o Pilipino? Muangay. Mula po sila nga makaingon ka mapaubsanon sa bata sa Diyos o maalagaron. Isa naman ang mga bata, isa naman sila. Pero mga nasod, dinalan na lang ko. I was there, nakaato ng mga Buddha, katrabaho, kabisita, dito sa Roma, Italia, Espanya, Francia, yan ang mga lugar sa Europe. Kung sa problema nila noon, akong problema. The crisis of faith. Crisis of faith. Crisis of faith na ginagayon silang mga kabataan. Una, jutay na lang ngayon ang mga bata. Ang mga tao dito di nalayhan magpakasal o dili na po layhan mga anak. Mauna na grabe ang drop sa ilang population. Zero population. Wa na ingon tayo, wa na tao sa ilang mga dagkong katedral, dagkong mga basilika. Kumain na nabing tao. Dili po ingon na mga tao di ninalayhan. At ko sa simbahan, kundi wala na yung tao. May tao. Lahat mo na, no? Yung nawala ng pagtuo, o nawala na yung tao. Naman, di naman mga na. So, kinsa pa yung masunod sa simbahan, kinsa pa yung masunod. Na wala na may musimba, wala na yung tao, wala mga tao, dito lahit na ang ilang ganahan. Kina sila ganahan, minyo o laki o babae. Minyo naman babae o babae. Minyo na lalaki o lalaki. Yung sa na may gawas anak, wala na yung bata, wala na yung anak, kundi perting tekanan ng irok o iring silang balay. Naanap po na sa Pilipinas, naanap po sa Pilipinas, nagkadaghan ng irok o iring sa balay. Pero iya pa, ilang ka po, irok, iring, iya, higan. Lalo kung sa mga bed, gastusan, tumayo, nagano'ng tambal, malapay mga operasyon. Pero tanawa nila kapag bata sa sulod sa balay. Usaga. Na mas maayon pa kuno ang iro, o giring, very loyal kuno kanila. Loyal. Very affectionate kuno ang pet kaysa bata.
sa mukra ang bata sa ilahan na nagpuyo as ginikanan ko. So di na sila. I'm not against sa mga pet lovers. Pero tingnan nga po kilos. Pero tagal naman po ito. So, ang priority na wala na kanila dito ng mga nasud nga mutantaw o mualaga sa usang kabata. Nindot kay mga plaza, nindot kay mga playground, nindot kay mga open space, pero walay bata na nagduwa-duwa niya. Puro na nag-iro ang daladala nila sa resort. So, ang labing dako mao ang bata o ayaw mo kalimot nga isulti sa Jesus. Kinsa man ko'y nidawat na nangidawat ini mga bata sa akong ngalan. No? Daghan naman ang dili mo dawat sa mga bata. Daghan na ang dili dalayhan mga anak. Daghan na ang dili layhan kanay mga bata sa ilang komunidad nga dakong sakit sa ulo ng mga bata. Pero nainana man na the cycle of life, no? As a parents, women you are divine. Women are supposed to be partners of God in the work of creation. Because through women, you have the vocation and the ministry of procreation. Procreation. Sa tuwing sulti, God wants all humanity to experience God's love. God wants that humanity, mankind will experience love. Mongani, God created women. God created mothers so that humanity and mankind, through the children, will experience God's love. Grabe na yung bukasyon sa usa ka babae, ang bukasyon sa usa ka inahan. You are partners of God in spreading, proclaiming, promoting God's love through your work of procreation. So, once again, ayaw kalimot na ang pagbayod sa mata sa Diyos, magpaubos kita, sa mata sa tao, mag-alagad kita kanila, para mahimo kitang labing dako sa tanan. Dahil na ito karoon ang akong mga pangaliyuko ng samahan, may kita amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Ang mga Pangulo sa simbahan, maghatag ka na po og dataw ng panlantaw sa padayong pag-antos tungod sa mga kasamo sa atong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga maghari unta ang kalinaw ug kahusay sa mga kanasuran ug sa mga katawhan sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Na makakaton kita na ang matuod na bilinhon wala diha sa gahom ug sa dugo, kundi diha sa pagpangalagad sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga hiniusa sa mga masakiton ang ilang pag-antos o kasakitan ngadto kang Kristo pag-antos o sa kasakitan dito sa krus aron makaangkon kini o makaluluwas kagamo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ngayon mo tang isipon nga kapos umutos na lang kanamo nga ang landong Teopilo kamumon mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Na ang mga nangamatay na nanaguna ka nato diha sa pagtuo, makaangko na sa kapasayloan sa ilang mga sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, ligo na kami kung dahil kami lanha sa hintik na kalipay diya sa imong presensya.
Kaya magpapayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga Iso, pag-ampo ka mo, aron ang ako ng inyong sakripisyo, nawagan ka sa Diyos na mahal, makakagawang sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsahulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa amay ng mga pag-alaga, ito nga magpulos alang sa among kaluwasan, katong ang gihalad, alang sa pagpasidungog sa imong kahalapon. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kaniya, Nalausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasintasan. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ating Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal, Diyos katunghay, ug makagagawon sa tanan. Angay matarong ngayon, na magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanan dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong isinutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinagi ni Kristo ang mong Ginoo, ug usa tanan mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong malayruno na himaya. Diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingong. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Gaygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos yun ikaw Ginoo tuguran sa tanang kasantos. Ibanalangin ang Espiritu, araw pagsantos ng mga kasa. Araw na yung kinihanan ka na, nalawas o dugo ni Jesucristo ang mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaulimon, di po siyang pan. May salamat kanino. Ibigas o nihatag niya, nandun sa mga tinutang o ni Imon. Dawata, kininig ng matanan, o kanta. Ay kini mo akong lawas na itugyan, alam kanino.
Sa samang bahagi tapos ang paghihapon, miguha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usaw. Ihatag niini ngadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan. Gikan niini. Kaya kini maukali sa dugo sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo nga yula alang kanino o alam sa tanang mga tao. Araw ng mga sala, mapasan ko. Buhata kini, araw pag-ando, kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na makahay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik ngani. Ang paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo, mahal, ninipan sa kinabuhi o kali sa kalawasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungkol kayo mo kami iisip na ngayon, na matuwag o makalagad kanimo. Imo na kami ng mga lawa sa lawa sa dugo ni Kristo, magkayo sa iya sa Espiritu Santo. Pinunimiginoong imo simbahan sa tibok kalibutan, imo ang namaingin kami niya sa Roma, uban ni Francisco ang Papa, ni Olito ang Obispo kung sa tanang mga pari. Kinumilisan ang among mga igsuon na nanamatay. Malawon na mabanaw sila, upang tanan na namatay niya sa imong kaluoy. Dahil silang tanan sa pagsulpong sa kahayan sa imong kaon. Kaluhi kami tanan, imong pagkakalayan na mapaangkit sa kanilang tunay, o Maria ang inahan na ulat sa Diyos, o ni San Mister, iyang panag, uban sa mga apostoles ni San Pedro, o sa tanang mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan. Uban kanila mo ikaw manayon, upang ikaw ngay mayaon. Pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diyan kaniya. Diyan kaniya kanimo, makagagawang namaan, diyan sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hanggang sa kaangturan. Amen. Panginoon na sa atong mamahan, napasayon ang atong mga sala o dagang kita niya sa pagpasayo kanila na nakasala ka nato. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuan wasa kami sa tanang daotan. Mangalan kami kanimo Ginoo, may mo kami liwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ini panahon. Alang bilabangan sa kaluoy, mahal kami kanunay sa sala. Kung may layo sa tanang kasama, samtang nagapaabot kami ng alamunan sa pagbalik ni Yesu Kristo ang manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo naging ka sa iyong mga apostoles. Ang kalinaw, ibigin ko kanino. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Huwag sibol sa imong kabubuton, at hindi kami sa imong kalinaw o kayusan. Ikaw na buhi o langit, hantod sa kaanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaha kanino. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang inyong suunay. Peace be.
isod. Kini mo kordero sa Diyos, nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang idapit alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Diyos nga makadagahan, itugod nga madangat namo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat nining mga misteryo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata at pitindang plubyang pagampo alang sa ulan. Amo mayugmaw nga amahan, magbubuhat sa kalibutan, o sa tibuok universo, o sa tanang mga maanindot nga kinaiyahan, nga nagpalampo sa imo mga buhing binuhat, mapaubsanon kaming nagahangyo kanimo, sa pagpadala sa ulan, nga
nagkinahanglan kayo sa among nasod niining panahon na aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, o aron pagpabuhi pagbalik sa among naugang yuta. Sa iyong Diyos nung pagmando, ang hangin ug ang dagat mosunod, ipandong ang imong kamot, makagagamot na Diyos, aron puno na ang mabangis na El Niño, o musugod na ang naandang tiempo sa tingulan, o mapugan ang nag-uong nga krisis, manuloyon o manggihatagong Diyos, ipabati din kanamo ang timos nga gugma, alang niining kalibutan o sa tanan na naglibot niini, o niining panahon sa panginahanglan. O Diyos, imo ang kami mas mupaambit pa, mas mualagad pa, o mas muhigugma pa. Kini ang ipangayo pinagi sa ang Ginoong Jesucristo nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Bebe de los desamparados iampo. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rosa Salima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Caruso, Iampo mo kami. Santa Catalina di Hanandria, Iampo mo kami. Ang kinumana kanimo, Manausap kanimo. ug ang panalangin sa Dios nga mapagagamon sa tanan, Amahan, ug Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, na ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.